Ibinase ang pagdinig ng komite sa privilege speech noong September 3 ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na kumikwestiyon sa mga programa at paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Hindi nararapat sa atin. O, isa pa ito. Mga taga Maynila yung ano eh. Alam nyo, may kikwento ako sa inyo, mga taga Maynila. Kaya importante yung iboboto nyo susunod dyan. Hindi yung mga ganyang traidor, yung mga mangga. Yung mga manggagamit lang. Wag. Kaya ako, kung ako sa inyo, kaya't pansinin nyo, mga lahat ng mga kongresista, o si Abante, yan. O, at saka yung si Chua, o, mga kongresista yan, ha, na todo-todo sip-sip dito sa kanilang among si Romualdez. O, kahit si Hani Lacuna, o, di ba, ganun din. Sumisip-sip din yan, o, kay Romualdez. Naging bata kasi sila ni Romualdez, eh. Siyempre, alam mo, nung nabalitaan nilang babalik na si Yorme, para sa pagka-mayor, nangatog ang mga yan. Nangatog talaga silang lahat. Kasi, una-una, pinabayaan nila Maynila. Nababoy uli ang Maynila. Iniwan sa kanila ni Yorme yun ng maayos. Iniwan sa kanila ni Yorme yun na napakaganda. Iniwan sa kanila ni Yorme yun na matino. Tapos wala pang tatlong taon, nababoy ang Maynila. Kaya nag-decide si Yorme na bumalik. Di umano. Pero alam naman natin, babalik na yun. Kaya nag-decide na pipilitang bumalik sa Maynila dahil sa nawala, nasira, nababoy ang Maynila dahil sa mga to. Tapos ngayon, dahil sa nangangatog na sila, ayan, kumapit sila sa patalim. Kanino? Walang iba kung hindi doon sa amo nilang si Romualdez. Dahil nga, di umano, syempre, kailangan ng, alam nyo na. Lagay nyo na lang dyan. Ano kailangan nila? Kaya sila sumisip-sip kay Romualdez? Isulat nyo dyan. I-comment nyo. Kayo na mag-comment. Siyempre, pag nasa administrasyon ka, nandun ang, alam mo na. Kampanya pa naman, magastos. So, kailangan sumipsip. Lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo. Ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Hindi sa ayaw magsabi eh. Ito yung mga mapanlinlang eh. Ito yung mga sinungaling. Alam nyo kung bakit? Hindi naman sa sinabing ayaw niya. Ilagay nyo sa tamang forum. Kaya nga meron tayong husgado eh. Kaya nga yung kaso nasa Supreme Court na yung issue dun sa COA. Ang problema kasi sa inyo walang sapat na para siya ay magdepensa ng kanyang sarili. Kasi kayo, bago kayo magtanong, husga muna. Husga muna, bago ninyo talaga alamin kung ano yung totoong nangyari. At tandaan ninyo, abogado si VP Sara Duterte. The real right platform or forum, ay walang iba kung hindi sa husgado. Ano man paulit-ulit niya sinasabi, regarding the confidential funds, nandun na yung kaso sa Supreme Court. Respetuhin natin ang Supreme Court. Kasi kayo, halatang-halatang for publicity. Halatang-halatang sumusunod kayo sa script na siraan ang imahe ni VP Sara Duterte para sa susunod na eleksyon, yung amo ninyo ang bumango. Sa madaling salita, style nyo bulok. Yung style ninyo na pabanguhin, yung mabantot na amo ninyo, ay dudumihan ninyo si VP Sara Duterte. Amoy na namin yung kabantutan nyo. Gago! Wag nga kami. Tuloy. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong... Ayan, alam natin yung mga script na yan. Yung lagi nila idinidikit sa China. Ikaw, sino ba talaga pinaglilingkuran mo, boss? Taong bayan ba o tumbong ni Romualdez? Yung totoo. Sino pinagsisilbihan mo? Taong bayan ba o tumbong ni Romualdez? Isda o ang mga promotor ng Pogo. Kita nyo na. Ganyan nun sila mambaboy ng tao. Isipin mo paano
sa inyo ng matino at kakausapin kayo ng matino, eh, nasa utak nyo na. Nasa utak nyo na. Hinusgahan nyo na eh. Tama si Bibi Sara Duterte. Hinusgahan nyo na yung Ale bago pa kayo gustong malaman yung mga katotohanan. Hinusgahan nyo na hawak siya ng China. Hinusgahan nyo na hawak siya ng Pogo. Tapos tatanungin nyo pa, ba't pa kayo nagtanong? Tama, mali. Nagtanong pa kayo, hinusgahan nyo naman na. Gumawa na kayo ng konklusyon nyo. Pagdinig, may buwelta riyan si VP Sara. What we are witnessing now Ah. is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Anya, malinaw na hindi tungkol sa pondo ang gustong tumbukin sa Kamara, kundi ang atakihin siya at i-impeach. Yun naman talaga. 'Di ba? Walang matinong tao na magsasabi. Yung matino na magsasabing ang talagang dahilan kung bakit siya binabatikos ng diyan sa Kamara ay dahil para sa bayan. Wala. Yan isang malaking katarantaduhan. Yan ay obvious naman kung bakit siya binabanatan dyan. Walang iba kung hindi in aid of election. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, Oh, and throw my ashes to the wind. naku, grabe, pwedeng rap yan ha. But let it be known, Oh, you will find me unbowed. naku po. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost. Ibig sabihin ng unbound ginugil ko yan eh. Madaling salita, taas noo. Ika nga, taas noo ko pa rin nga hanapin kahit anong gawin ninyong pambababoy, kahit anong gawin ninyong pangusga, taas noo ko nga harapin ito kasi proud ako, wala akong ginawang mali. Wala akong ginawang masama. Wala. Ganon. Kahit anong gawin ninyong pangyuyurak ng imahe ko, harap akong taas noo, ika nga. Yun ang sinasabi ni VP Sara Duterte dito. Or political intrigue. Matatandaang sa nakalipas na OVP budget hearing, kinuwestiyon ang kontrobersyal na 125 million peso confidential funds at ang notice of disallowance ng Commission on Audit sa paggasta nito. Nanindigan ang OVP na walang mali sa paggamit nila ng pera ng bayan. Nasa kamay na raw ng isang tao ang pagbibigay ng budget sa OVP. Just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. If you feel that all the documentary... Grabe. Sunog na sunog si Romualdez dito. This time, di ba, unang sinabi niya, I'll just leave yung aming budget, I will just leave to the House. Kung ano yung madesisyonan. Dito, diretsuhan na. I'll just leave it to Romualdez. Romualdez, babae lang pala kayang tumalo sa'yo. Hindi kasi, di ba? Nakahanap ng katapat po ito si Romualdez. Akala niya kasi, yung mga congressman niya, halik tumbong niya, porket yung mga vlogger dyan, na dating mga Duterte, ngayon halik tumbong sa kanya, akala niya, lahat kaya niya, madadaan niya sa ewan natin kung anong kasunduan meron sila. Hindi natin alam kung anong kasunduan meron sila. Pero hindi si VP Sara Duterte. Ibahin mo ang among presidente. Ang among presidente na si VP Sara Duterte, ibahin mo siya. Hindi mo kakayanin yan, Brad. submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. By all means. By all means. Huwag kayo magbigay. Diwag. Di lang pilitan. Kung ayaw nyo, diwag.
Ganun ang aming among presidente. Oh. Katapos niyan, nagpatuloy ang pagdinig ng Kamara pero wala nang nagtanong sa bise dahil hindi naman siya nanumpa. Wala pang bagong tugon si Romualdez pero giniit kanina ni House Committee on Good Government Chairman Joel Chua, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at wala Oo, trabaho ninyo bumatikos. Yun ang ginagawa ninyo. Ang trabaho ninyo, yurakan. Si BP. Ang trabaho ninyo sumunod sa script ng amo ninyo. Yun naman, totoo naman eh. Tama naman sinasabi ni Chihuahua tuloy. Sorry naman. Si Yorme kasi. Hindi kasi narinig ko sa isa sa mga speech ni Yorme. Meron dyan, Chihuahua. Hindi, totoo naman eh. Hindi ko sinasabing si ano yun ha. Hindi ko sinasabing si Chua yun. Hindi kasi alam yung katangian ng Chihuahua? Yung sobrang ingay. Dati nagkaroon kami ng Chihuahua eh. Ganun. Ha? Totoo naman sinabi ni Chua na sumusunod lang siya sa trabaho niya. Ano ba trabaho niya? Yun ang tanong dun eh. Tama siya dun sa sumusunod lang ako sa trabaho ko. Ano ba trabaho mo? Ano bang binigay sa yung trabaho ni Romualdez? naman siyang naririnig na tungkol sa impeachment. Kita nyo? Alam mo, ito malalim nitong mga ganito-ganito ni BP Sara Duterte. Hindi ito ganito. Malalim itong mga hakbang-hakbang niya. Ginawa niya talagang pinuntahan niya doon. Yung si Chua, pinuntahan niya si Gloria, pinuntahan niya si Marcoleta, at inikot niya. Hindi, ito walang biro ito. Baka akala ninyo, simpleng pagpunta lang niya yung ganyan-ganyan. Ayan po ay tinatawag niyang flexing yan. Alam niyo yung, hindi, alam mo kasi, merong ano yan merong analogy yan. 'Di ba tayo, yung halimbawa, yung mga aso, 'di ba? Yung mga alpha dog, yung mga lalaki, 'di ba? Ihi sila ng ihi. Kasi ibig sabihin nun, akin 'to, teritoryo ko 'to, kaya ganun sila 'di ba? Tapos yun yung ganun. Meron tayong ganyang klaseng meron tayong ganyang ugali Ibig sabihin part siya ng ating kaugalian na pag pinuntahan mo, akin na 'to, akin 'to. Oh, eto akin na 'to. Yan ang ginagawa ni BP Sara Duterte ngayon. Pinakikita niya, sa inyo to? Sige, puntahan kita dyan, lapitan kita. Sa inyo tong lugar na to? Kayo, siga dito? Sige, puntahan kita dyan, lapitan kita. Oh. Yan, maniwala kayo sa akin kaya, naku, sabi ko sa inyo, natameme. Natameme dito ang Congress. Pahiya na naman sila dito. Vice President Sara Duterte. Sa tanong, kita nyo, yan ang mga hindi man lang pinansin itong isang to. Eto, tapang-tapangan din tong maman to Dati kasi alam ko, dating general to Dating police officer, akala niya papansinin siya Dare-diretso si BP kung dadalo pa ba si Vice President Sara Duterte sa susunod na pagdinig ng Good Government Committee, depende pa raw ito sa naging resulta ng pagdinig ngayong araw. Samantala, hindi pa rin tiyak kung dadalo ang bise sa plenary debates para sa budget ng OVP na nakatakda sa September 23. Nagbabalita mula Eto, pakita muna natin Ito. Yung sa oath-taking. Tingnan nyo kung ano yung banat ni BP Sara Duterte dito. Grabe. Magugulat ka talaga. Iba talaga to si BP Sara. Mataas. Alam mo, nung una kasi, alam naman natin, syempre, di ba? Si BP Sara Duterte, nung una, marami sa kanyang humahanga. It's because anak siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isang malupit na Pangulo. Isang malupit na mayor. All along, alam lang nating mga si BP Sara Duterte ang masasabi nating the only person na pag pinalitan si Pangulong Duterte ay maaaring mahigitan pa yung kanyang trabaho. Yan ang pagkakilala natin sa kanya. Ano ibig sabihin? Nung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dating mayor ng Davao, gumanda Davao, mahigpit. And the only person who can surpass that kind of leadership, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Kaya nga nung nag-mayor na si Inday Sara Duterte, alam mo, sabi ng mga taga Davao, mas stricto. Mas malupit pa pala ito.
Akala namin yung tatay na ang pinakamalupit. Eh yung tatay, mabait pa yun eh. Oh, pagka itinabi mo kay BP Sara Duterte, mabait pa yun. Sa lagay na yun. Eh nung pumalit si BP, grabe oh, mas lalong natameme ang Davao sa sobrang istrikto ng kanyang anak na si Inday, di ba? Oh, yun yung pagkakilala natin. Pero ngayon, mas nakita natin yung bagsik ng Agila. Yung bagsik ni BP Sara Duterte, mas nakita natin ngayon. Without the help of his father, di ba? Of her father pala, without the help of, sabi nga niya, yung asawa niya, wala dyan. O si Baste, wala dyan. Di ba? Talagang, ako, haharapin ko itong mga buhayang inang itong mga ito. Kahit magsama-sama pa silang buhaya, kaya ko kayong harapin. Ganyan ang ginawa ni BP Sara Duterte. At patalinuhan tayo, hindi nyo ako madadali. Eto, napatunayan niyan dito. Ito, pasok. May I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and the resource persons. Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Kita nyo? Si BP Sara Duterte, nag-iisip lang. Kita nyo? Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you. Thank you. Mr. Chair. Yes, the Honorable Yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Mali ang sagot mo kagad, Brad. Di ba? Nung nagpadala ka ng invitation, it's in aid of legislation. Anong sabi mo? Yes po. In aid of legislation. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Ang ano Kayo po? Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay Sabi niya. Di ba ang ino-oath lang ay yung witness at kami po ay resource person? Ang ino-oath yung ano po. Yung ano po yun? Sige, sabihin mo. po sa rules ninyo, witnesses. Ayon sa inyong rules, mantakin mo mas alam pa ni BP Sara Duterte yung rules nila kesa sa kay Chua. Hello! Chua! Where is the According to your rules, Your Honor. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Resource Lahat po person naman. considered as a resource person and witness. Lahat po considered resource person and as a witness. Hindi kasi So palusot na, nagpapalusot na. Kasi ang sabi dun sa rules, only witness. Di ba? Yan dun sa rules witness. Sandali. Your Honor, yung witness lang dapat ang mag-oath. Hindi yung resource person. Bakit ganun? Pareho lang yun Pareho lang. Hindi, kung pareho pala, ba't pinag-iba pa pangalan? Hindi, tama nga. Di ba, kunwari, sabi mo, red, blue. Your Honor, red, blue, pareho lang yun Hindi. Red, tsaka purple. O kaya purple at tsaka blue. Hindi. Pwede sasabihin mo ngayon sa Your Honor, ang purple, ganito yan Ito kulay niyan. At ang blue, ganito.
Sabihin mo ngayon dun sa ano, doon sa kunwari, nagpapapintura sa, anong gusto mo? Purple o blue? Sasabihin naman isa, hindi, pareho lang yan. Hindi pwedeng pareho yun, kaya nga magkaiba pangalan eh. Purple at blue eh. Ibig sabihin, magkaiba. Bakit pa tinawag na witness at resource person kung pareho lang? Tama, mali. Gago! Di ba? Ay, nako. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Tama naman. Tama. Lahat kami, resource person. Tama. But according to your rules, only witness will oath. Patay ka ngayon. Yari ka! Aral-aral din minsan, Chua. Aral-aral, minsan. Po, ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Kawawang nila lang. Kung ako dito, uwi na ako. Uwi na ako sa palda ng asawa ko. Hindi, kung ako dito. Hindi kasi hindi. Oo naman eh. Resource person lang kayo. Hindi kayo witness. Huwag kayo mag-alala. Resource person lang kayo. Sabi ni BP, Sir, Your Honor, according to your rules, only witness ang nag-o-oath, hindi ang resource person. Only witness ang nag-o-oath. Kung gusto mo, baguhin mo yung rules nyo. Yan ang problema sa inyo, gagawa-gawa kayo ng rules, tapos hindi nyo alam. Diba? Gagawa-gawa kayo ng rules, tapos maggagawa kayo ng ibang rules para sundan. Ano to? Wala po kayong rules sa resource persons. Gago! Pahiya. Paano na yun? Pahiya kayo. Basa! Sabi ni BP Sara Duterte, ano nga ka ngayon? Sabayan natin ang music to. Ulit. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Ano lang po? Yung term lang po yun eh. Term Pero lang, considered as a resource person din po kayo eh. Ma'am, term lang po yun. Pareho din ibig sabihin nun. Resource person at witness. Pareho lang din yun. Kung ako talaga, iyak na ako. Kasi mantakin mo, ikaw ang honorable chairman ng committee. Pahiya ka sa sarili mong rules. Kuya! Mag-resign ka na lang kaya? Mag-resign ka na lang, palitan ka na lang ni BP Sara Duterte. Mas alam niya yung rules kaysa sa'yo eh. Hindi pa pwedeng pareho yun. Napaka-importante ng mga term. Alam niyo ho ba sa batas? Pag tumingin kayo ng batas, kasi ako, alam mo, napipilitan ako mag-aral ng batas eh. Totoo, walang biro. Sa batas, sa mga Republic Act, ganito, na andyan yung mga definition of terms. Bakit? Kasi pwede ma-misinterpret eh. Kung ano ibig sabihin ni ganito, ng ganitong word. Kaya nandun nakasulat mismo yung definition of terms. Para walang kasi importante batas yan eh. Kailangan detalyado kung ano yung ibig sabihin pag ginamit itong salitan to. Kaya nakalagay yan dyan sa simula, sa mga Republic Act. Kaya nakasulat yan, definition of terms. Pag sinabing public official. Pansinin nyo kasi binasa ko yung Code and Conduct of a Public Official. Nakalagay doon, ano yung public official? Terms, definition of terms, public official, nakalagay dyan. Importante kasi yun. Kasi pwedeng, ano ibig mo sabihin public official? Ibig sabihin yung mga nasa public lang. So mga nasa private, hindi na.
mga private which is kundi kasi may mga private na private company na under ng government yung so nakasulat talaga doon. Oh, ibig sabihin ng public official, yung elected lang o appointed lang, nakalagay doon. Very specific the definition of terms. In every law, including yung mga rules nila, it should have a definition. So kung magpareho lang yung witness and resource person, delete nyo na lang yan, burahin nyo na yan. Ginagago nyo lang ang rules pa kayo.